kahapon as expected dahil sarado ang US market, mubait si Goldify ha. Nag-consolidate po. Ito po yung consolidation niya. Kanina lang, umaga, sabi natin, parang may flag. Ito din drawing ko kanina doon sa Discord natin. Nagko-conscious sa dyan, sabi ko mukhang babasag. Ayun, bumasag na nga. Medyo kapos lang yung basag niya. Kasi ang tibay nitong resistance area na to. Itong area po na yan, kung nasan yung gold ngayon, hanggang 2338, 2339. Sama mo na itong 2341, yung high po nitong candle na to. This could act as your resistance and as your sniper zone. So ngayon, let's see kung kaya niyang biyakin yan. Ito po yung high last week ha, 2341. Okay, so dyan na untog. So most likely, may selling pressure pa rin to. Medyo mahina yung flag eh. Mukhang bumabalik yung flag. So nandun pa rin siya sa resistance area. For me, nandito sa resistance, alam nyo na. We're looking for short opportunities. Ito lang po siya. Matagal siya nag-conso kahapon dito eh. Huwag nyo pong ilolong dun sa taas. Okay, pag nandyan, just look for short opportunities. Probably in the lower time frame, pwede kayong tumingin. Ano? So dito kayo, yan, yung mga areas na yan. Hanggang sa biyakin niya. Pag biniyak niya, 2, 3, 4, 1 or a little higher, kasi baka madali kayo ng liquidity grab, dun ka pa lang mag-start, mag-hedge. Doon mo pa lang isipin, sige, kakat ko na ba to? O kaya pag bumalik, kakat mo siya. So, iba't ibang diskarte. So, but never, ever, dito ka mag-short, di ba? Huwag ka mag-short dito sa support. Ayan yung support ng box. Okay? Kasi pag tumalbog na naman, yari ka. Pero huwag ka maglolong dito naman sa taas. Kasi kung mauntog, di ba? Always err in the side of respect. Ire-respeto muna yung support and resistance bago niya biyakin or i-break out. Eventually, this will be broken. But until proven otherwise, doon ka muna sa respect. Follow for more Tito Moves!